Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Romualdez doon, nagdrama-drama doon, kunwari. Isa pa yun. Nauna doon, si Romualdez na, sabi ko nga, nag-fix ng mga papel ng Assassins for Me, okay? Para ako ay gurgurin dito. Ulitin ko, may affidavit po tayo dyan na yan ay si Babes Romualdez ay kasabwat ni Lisa Tanas ni Marcos Jr. para gurgurin ako dito. So again, pumunta doon, I think that was December, kay Lolo Trump para paimbitahan si Bangag. Pero kaso lang, hindi na-imbitahan. Kaya magkakaroon talaga ng backlash to palangga sa kampo ni Lolo Trump. Kasi hindi mo maano si Trump, hindi mo ma-BS-BS yan. 'Di ba? Si Biden na, nagjujulianin na at si Kipay, sino yan? Si, ang pangalan nito? Si Kamala, okay? Ayun, pwede ni Lisang arte-artehan yan. Hindi pareho lang naman silang maarte, di ba? At pareho silang koritot. Pareho silang ampalayang mga losers. Alright? Jahas butod, sabi ni I remain. So ngayon, mga palangga, so hindi maganda yung ginagawa ng bangag na gobyerno na mag-backdoor si Lisa. Maliban sabi na backdoor nila, tinatransport nila ang pera ng bayan, pati sa pangdugoyo nila sa mga world leaders para what? Okay? Para sila ay naghahanda na kasi alam nilang hindi na magtatagal yung mga yan. Hindi na magtatagal yung mga jutang ginimis na yan. Darating ang panahon, kung hindi papantay ang mga paan yan, mga palangga, itignan na lang natin kung gagalaw itong mga bruskong mga palangga natin para manindigan para sa taong bayan. Sobrang nakakapagod na ang problema ninyo sa Pilipinas. Wala na po kayong makain. Imagine nyo, 25.9% ang mga taong nagugutom. Okay? 25.9, sabi ko kagabi, kung i-compute mo yan sa 100 million katao na meron tayo, that's 20, i-round off mo, 26 million. More than tayo 100 million. So, lumagpas pa ng 100 million mga palangga. So, ngayon, itong ginagawa nila talagang hindi na kanais-nais. Nakakarimarim na party sa Thailand. Wala kang gagawin. Right? Sabi ni Russian, sana masunog sila. Okay? Okay. Ano sabi nito? Ni palangga? Sa Pilipinas, habang ayaw ni Trump sa bansang korap dahil masayang ang aid nila. Alright? Sabi ni Philippine Shield, 140 million na tayo. 140 million na pala tayo. Di 26 times 4. That's another million. E di, ilan na tayo? Tama yung computation ko. 26 million. Okay? Kung tama yung figure mo palangga, or just giving an example. So ngayon, mga palangga, at ang nakakaloka ngayon,
Dahil desperado na itong mga bangag na ito, di ba? Ayaw nilang tigilan si Sara, impeachment, na feeling nila, nakikita nila na mukhang hindi naman uurong itong impeachment ni Sara. Si PRRD naman ngayon, i-disbar na mga buwaka ng ina. Imagine ninyo, mag-80 years old na si Pangulong Duterte. What's the point? Kahit i-disbar nyo yan. Nakakatawa na lang itong bangag na ito. Bakit ngayon nyo lang pinailan ng disbarment yan? Kasi ang reason nila, kaya i-disbar si Pangulo dahil sangkot doon sa, sa war on drugs na sinasabi nila na si Pangulong Duterte ang lahat gumurgor, di ba? Nakirinig yun naman yan sa hearing na yan. So yan ang desperate move kay Pangulong Duterte, yung pagsampa nila sa disbarment na yan. Mga palangga, isa na namang kabaliwan, isa na namang kabangagan ang ginagawa ng gobyerno ni Bangag. Di ba naghiring-hiring sila in aid of Jutang Ginimes legislation? Ano nangyari doon? Meron bang nagawa na, dito? Meron ba silang na-amend na batas o naipasang bill, na-amend, natanggal o kung ano pa man? Doon, in particular doon sa pulburon or sa usaping D, meron ba silang naisulat na batas o naisulong na bill dahil doon sa kadyotahang in aid of prosecution or in aid of what? Contempt? Hanggang ngayon si Colonel Grijaldo nakakulong pa rin. Nakita niyo ang kawalan ng batas, hustisya sa ating bayan. Ngayon isusulong yung impeachment ni Pangulong Duterte. Nakakatawa yan. And for sure, tatawanan. I don't know kung may statement pa si Pangulong Duterte tungkol dyan. Pero mga palangga, ito ay talagang gusto nilang sirain ang Pangulong Duterte. Imbis na bigyan kayo ng murang bilihin, pababain ang mga presyo ng mga services, kuryente, tubig, at kung ano-ano pa, pamasahe, taasan ang sweldo, walang ginawa ang gobyernong ito kundi isulong ang panggigipit, ang panglalabis dito sa mga Duterte na ito. Recently, gumawa sila ng gimmick na ang Davao daw ay napaka-most traffic city. Pero nalaman ng mga magagaling natin na yung picture na ginamit nung survey na yon, ng punyetang firm na yon, ay Cubao. Bakit nila ginagawa ito ng bangag na administrasyon? Again, desperado na po sila. May nagbabadya, may nakikita silang mga pangyayari na hindi na nila kayang malusutan ito. Yan po ang nakikita natin. Dahil kung gusto nilang i-impeach ang Pangulong Duterte, bakit ngayon lang? Bakit hindi noon, the moment na umalis si Pangulong Duterte, kung nakita pala nila na ito ay hindi maganda ang ginawa ni Duterte no war on drugs, not impeach, not impeach. Disbarment, si Sara palang impeach. Kung gusto nilang i-disbar si Pangulong Duterte, bakit ngayon lang? Yun ang malaking katanungan. Well, you know the answer. Kasi November of 2023, sinabi ko na sa inyo na anong targetin nila? Si Duterte, mga vloggers, si Pastor Quiboloy, si Maharlika. And look at, other vlogger now, hanggang ngayon, si General Macanas ay may battle pa rin dito sa sinampas sa kanya ng dating chief ng PNP. Si Ana Corda, ako may battle din. Hindi ko rin sila inuurungan, 3 cases. And now si Kapitan Dado, ayan, inciting to sedition. Nakikita nyo, gobyerno ang gumagalaw sa amin. Gusto kaming gurgurin lahat. Kasi napakaingay ng bunganga namin. Si General Macanas, hindi naman maingay yan. Malumanay nga yan mag-vlog eh. Tignan mo, anong ginawa dyan? Pinailan ng kaso ng buwaka ng inang si Ana Corda. Actually, yung common friend namin, nung pinailan na nung binolja ko yan, nakiusap pa na medyo, wag kong tirahin si Ana Corda, yung putang inang yan. Nakita nyo lahat, demonyo. Lahat. Tignan mo ngayon, sino nag-file kay Dado? Si Torre. Yung hinayupak na yan. Utos lahat yan ng Marcos administration. Ni Bangag, lahat ng kritiko, gugurgurin, padala ng assassins o kung ano pa man.
Kasi ayaw nilang nakikriticize sila. Ngayon, nataranta na naman sila sa ating expose na ang mga cabinet secretaries ay lumilipad na papuntang Thailand at magpa-party-party ang mga yawa. A-attend sila ng kasal ng anak ni Altenco. Ulit-ulitin ko, kung yan ay pera nila, bakit sekreto ang pagta-travel ng mga cabinet secretaries? Bakit hindi nila sasabihin, mga kababayan, kami po ay nagtatrabaho ng hard-earned money namin ito bilang public official, kami po ay mag-i-enjoy sa Thailand. Karapatan naman nila mag-enjoy. Pero dapat pera nila, hindi pera ng bayan. Pero bakit sekreto? Again, kasi alam natin ito, mga jutang genemis na ito, gumagastos ng pera ninyo. Kita nyo, habang kayo ay tagutom, galit na galit ako, habang ang mga anak nyo ay walang gatas, habang kayo ang kinakain nyo ay lugaw, asin, tuyo, noodles, o iba wala pa saging, o masarap naman yung saging, di ba? Sila ay nagpipiesta sa sarap ng pagkain, sa alak pa, siguro sa droga, sa pulburon doon. Kasi marami doon, sa lugar na yun, sa area na yun, ay nagpupulburon na mga na mga dayo. Okay? Well, since si Bangag ay may immunity, pwede talaga siya magpa-buffet ng pulburon doon. May immunity yan eh. Di ba? Kahit sumingot sila doon sa kwarto, hindi naman natin-check yung kanilang bagahe, ni lalo na ni Bangag. So, pwede siyang maglatag ng mukbang or smorgasbord, o anong tawag dyan, yung nagkakamayan, di ba? O, ng singhutan pala, hindi kamayan. O, singhutan ng pulburon. So, bakit doon? Pwede gawin nila yan, mga palangga. Pwede nilang gawin yang magsinghutan sila doon. Ang question ko nga uli, balik tayo kay Pangulong Duterte, nakakatawa. Actually, hindi ako nagagalit. Hindi ako nagagalit na i-disbar ang Pangulo. Ha? Anyway, nagpa-practice pa ba si Pangulong Duterte? Hindi ba naman mga tanga to, mga jutang genemis na ito? Kung didisbar nila si Pangulo, ano mangyayari? Kasi i-disbar mo lang naman yung tao. Kasi kung meron siyang ginawa talagang mali at katulad ng mga Bangag, katulad ng ginagawa nila kay Atty. Glenchong, gusto din lang i-disbar yan kasi ayaw na nilang, gusto nila sirain yung karir, yung karera ng isang abogado. I-disbar nila para hindi na makapag-practice, para hindi na kumita ng pera at maapektuhan ang pangkabuhayan at ang buong persona ng isang tao. Si Pangulong Duterte, pag na-disbar ba nila, panalo sila. Di ba? Retired na yan. Nagtuturo pa, kung nagtuturo siya, instructor or, lawyer, ano pa ba yan? Nagpa-practice pa ba yan? Oh, yan yung sinasabi natin. Kaya nga nakakatawa na lang itong bangag na administrasyon na ito, mga palangga. Anong kadyutahan ito? Imagine ninyo, mga palangga, ayaw tigilan si Sara, ayaw tigilan tayo mga vloggers, tayo mga kritiko. Hindi pa nakontento, ito si Pangulong Duterte. Ito ay pakikipag sa buwatan ni Bangag sa mga rebelding NPA, kung sino yung nag-file na yan ng disbarment na yan, sila din yung mga taong yan. Magkakasabot kasi gusto nga burahin si Sara Duterte, ang mga Duterte sa political spectrum. Lahat yan na pamilya ng Pangulong Duterte, pati mga kritiko like us, mga palangga, yan ang gustong gawin ni Bangag, lalo na ni Lisa Tanas. Kasi gusto nilang manatili sa pwesto. Diba? Ayaw nilang umalis, mga palangga. Okay? Gusto nila sirain ng Pangulong Duterte. Imagine niyo, mga kababayan, my God. At definitely, itataya kong alindog ko, yan, wala namang kapupuntahan yan. Katulad na lamang doon sa paghiring-hiring ng teleserye kay Alice Go. Nasa na si Alice Go ngayon? Nasa na yung mga pogo na yun? Nakakulong pa rin ba sila ngayon? O baka nga nag-i-enjoy na sila? Dahil itong si Cassandra, di ba? Ay nagbigay yan ng pera kay Lisa Tanas. Nagbigay yan sila ng pogo money during election time. Iupak na yon. Ngayon, balik na naman sila kay Inday Sara. Kasi alam mo, pang ano lang naman to eh. Panglansi lang yung mga issue na yan. Kasi nung time na yon, tinakpan nila yung isyong adik si Marcos Jr. Naalala nyo na? July, di ba?
No, March pa. March pa yan yung mainit yung issue kay Bangag na wala pa nga video noon eh. Si ano pa lang, ang pangalan nito, si Agent Morales na nagtestigo na si Marcos Jr. ang testigo na na si Daza, 'di ba? Pumunta kay Morales na nagsabi na si Marcos Jr. at Marisol Soriano ay sumisingot o bumabatak ng iligal na pulburon doon sa kanyang condominium. Yun. Kaya sila naglabas ng teleseryeng Pogo-Pogo, pero si Lisa Tanas, yung hinayupak na yan, ay kumamkam yan sa Pogo Money. Yun ay pangontra nila, pangpatay nila sa issue na si Marcos Jr. ay sumisingot Adictus Benedictus noong 2024. Paliwanag ba yon? Nasa na ngayon? Yung mga personalities na yun, nasaan na? Wala na, patay na naman, di ba? Gagawa na naman sila ngayon, balik na naman sila ngayon kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. Kasi medyo akala nila napapatay-patay na nila yung issue, yung pagiging addict ni Marcos Jr. Authenticated Addictus Benedictus yung jutang genimis na yan. Nataranta sila doon, di ba? Kaya nagsabi sila, naglabas si Abalos ng picture na ginupit-gupit ng tenga daw ni Bangag. Pero itataya kong alindog, addict si Marcos Jr. Nakita nyo naman, nung araw ng Kagitingan last year, na mayroon siyang mga polboron dito. Hindi ko nga lang alam sa inyo hanggang ngayon na nanawagan pa rin ako, and I hope itong INC at iba pang mga religious group, next time po na lumabas kayo, dumiretso na kayo sa dapat yung diretsuhan. Maawa kayo sa inyong bayan. Ngayon, ayan, aalis na si Bangag ngayon or bukas ng umaga, magpa-party sa Thailand. Please lang sa lahat ng ating mga kababayan sa Thailand, maging makabayan kayo. Kumuha kayo ng video na pasimple. Hindi makakatakas yan. At yung mga nagtatrabaho dyan sa mga hotels, kayo ay dapat katuwang namin. Mag-forward kayo ng mga video. Kasi alam nyo, di ba, ikakasal yung anak ni Altenco. Ang lungkot naman kung hindi sila magpo-post sa Instagram dahil sinabi ko at in-expose natin dito. 'Di ba? Sayang naman yung gown ng Girl Lalo, ng outfit ng lalaki, yung mga outfit ng ninong at ninang ng mga cabinet secretaries, kung hindi niyo isa-show off or i-flaunt. Pera ng bayan ang ginagastos ng mga cabinet secretaries na yan. Kaya nga ang tanong ko kung ito ba ay galing sa negosyo ni Altenco, I don't know, hindi ko makilala ang anak niya, I don't know kung sino sa kaniyang mga anak, basta anak niya. Anyway, kung yan ay pinaghirapan mo, you have to be proud, darling. Hindi mo dapat itatago yan. Minsan ka lang ikasal sa buhay mo. Ipakita nyo na yung picture sa Pilipino. Ipakita mo na yung mga ninong at ninang mo kung sino yung mga jutang ginimis na mga kawatang politiko. Bakit mo itatago? Kasal mo yan eh. Kung ako ikakasal ng bonggang-bongga muli, imbitado kayong lahat sa social media, ay talagang ikakabog ko. Di ba? Pero I have to lose weight. Muna para makasuot tayo ng gown. Kasi jumaba na ako, pumayat na ako dahil nagkulot-kulot ako ngayon. For the first time in my life, sabi ng friend ko, bakit nahuli yata yung kulot mo? Dapat nagpakulot ka nung event. Ewan ko ba, kinulot ako ng Jonakis ko. Bagay naman pala. Akala ko kasi pagkulot kay Jojoba. Kabagay ba ang kulot ko? Simula ngayon magkukulot na ako. June Munda Villanueva, thank you palangga for coming. Ayan, si June. Thank you. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo, itong desperate move na ginagawa ng mga bangag sa pag-file ng disbarment kaya Pangulong Duterte, mga palangga, nakakatawa na lang talaga. Kasi nga, 80 years old na ang Pangulong Duterte. Anong mapapala ng mga hayop na to? Wala. Nagtitrip lang talaga sila. Talagang nang-aasar lang talaga sila sa mga Duterte. Pero I don't think na ang Pangulong Duterte ay naaasar sa ginagawa nila. Ang nakikita ko dito, siguro pag alam nung nalaman ni Pangulong Duterte, siguro sinabi ito ni Pangulong Duterte, mga putang ina talaga yung mga bangag na yan. Ano? Okay, natawa si Pangulong Duterte. Siguro kasi wala na pong bearing yan. Wala nang saysayan. Disbar mo yung retired na. Anong nasa ng common sense na mga bangag? Definitely wala sila niyan. Ang meron sila
ang common denominator nila ay mang-haras, mang-ape, mag-trip, at magnakaw, at mag-party-party. Habang may mga tao inaatasan si Marcos Jr., si Bangag para mang-api, manggipit, mangbuisit sa mga Duterte, kasi naman hindi tatawadan for siya Pangulo Duterte, nandoon sila sa Bangkok, Thailand. Doon sa island, sa Koh Samui, hirap ako magbigkas, di ba? Okay. At nagpa-party, nagiinom na sila ngayon ng alak, sila ngayon ay sumisingot na, yung mga nauna doon, for sure nagsisingot na. Diba? Dito natin makikita na weak talaga ang gobyerno ni Bangag kasi gumagamit ng tao para mangbuisit sa mga Duterte. Hindi kaya ni Bangag lumaban ng head-on. Kahit nga mouth-on, kasi ngiwi eh. Paano nga yan? Diba? Ngumingiwi dahil sa sobrang apektado na ang kanyang utak sa ipinagbabawal na pulburon. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Imagine mo, 80 years old na ang Pangulo, kung ano-ano pang ginagawa ng mga kahayupan ng mga jutang genimis na ito. Ha? Wala silang utang na loob sa ginawa ng Presidente Duterte. Unang-una para ipalibing ang kanilang amang kawatan at magkaroon ng maayos na ligtas na pamayanan noong panahon ni Duterte, ligtas na airport at kung ano-ano pa. At una, walang utang na loob si Bangag Jr. at si manggagamit Aimee Marcos, yung mga jutang genimis na yan, nung sila ay nakipagtandem kay Inday Sara. Kaya tayo nabudol ng mga walang hiyang ito. Tunaw na ang utak ni Marcos, sabi ni Bruno Javier Filipino. Diba? So you know what? Alam nyo, itong ginagawa ng Bangag na to, magbabacklash siya naman to kasi ang simpatya nito kay Pangulong Duterte. Alam mo, the moment na magsalita lang yung Pangulo na magnawagan yung mga kababayan, pumunta na kayo lahat sa kalsada, I hope gawin yan ng Pangulong Duterte. Okay? Sana gawin niya na yan kasi sobra na 80 years old, oh. Wala pa, mag-80 pa lang pala si Pangulo. Well, i-round off natin. 'Di ba? So ang sentimiento ngayon ng taong bayan na itong gobyerno, 'di ba, ay ganito sila kawalang hiya. Ganito sila kahayop. Kasi maawa yung mga tao, yung sympathy mapupunta kay Pangulong Duterte. At 80 years old, i-disbar mo pa. Hindi naman tanga Pilipino eh. Disbar mo, hindi na nga nagtuturo yan, hindi na nga nagpa-practice yan eh. Retired na nga, nag-enjoy man lang yan sa ngayon. Oh, ang dami daw lang ako nakapasok, pakigurgor nga. Zoro, wala ka na naman, pakigurgor. Ay, nako. Alright. Tingnan natin. O, meron na nakapasok na mga yawa. O, di ba? Okay. So, anyway, mga kababayan, ngayon, inaano nila yung INC. Tingnan mo, kumanda kayo dyan sa mga religious group na yan. Yan pa talaga kinakalaban. So, suka na ang INC sa gobyerno ni Bangag. Hindi naman magpi-peaceful rally yan eh. Hindi naman mag-spend yan ng time, effort, money kung walang iniinday ang mga yan. Siguro, ang nakikita ko dito, baka nga yung maliban sa statement ng INC na, okay, eto kami, ganito kami karami, at nakita naman natin kung ano yung kanilang pronouncement doon ng mga speakers. Again, natutukan ng gobyerno yung mga matataas na bilihin, yung suliranin ng bawat Pilipino, at wag isulong yung impeachment para kay Inday Sara sa halip magkaroon ng unity. There's no such thing as unity anymore. Ang nag-unite lang yung mga Bangag, yung mga nag-party goers, ayun na nga, magpa-party-party nga doon sa Thailand. Di ba? Kaya nakakatawa na lang itong ginagawa ng mga desperadong mga Bangag. Diba? Yung ganitong klaseng mga galawan ng mga mafia ito. Panggigipit, panggugurgor. Nakikita ito ng mga Pilipinong gising. Maliban na lang sa trolls ni Lisa Tanas na nandiyan ngayon, mga palangga. Diba? So yan ang tignan ninyo. Nakakaano talaga, nakakarimarim. Itong ginagawa nitong pamumulitika, pagtithreat, panghaharas ng gobyerno ni Bangag. Kasi talagang sinasadya nila itong manggipit sila. Kasi gusto nilang pagtakpan yung kanilang korupsyon.
PhilHealth, zero budget. Yung flood control na umabot sa trillion yun. Pag kinumpute mo yung 1 billion mahigit a day, di ba? Trillion yun na dinastos doon, na pinondo doon, pero there's no such thing as flood control. Dahil sabi nga ni Bangag dyan, binangga ng barko. Di ba? Nakakatawa na, nakakagalit, na I hope gumaya, well, hindi nagagaya si Bangag Jr. kay Trudeau ng Thailand, ng Canada. 'Di ba? Sana gumaya kayo sa Korea. Okay? Sa South Korea na talagang nagpipikat talaga sila kasi sukang-suka na sila sa kanilang presidente. Pero kayo, nandiyan naman kayo sa labas, pero wala eh. Hindi ko lang alam, naduduwag pa ba kayo? O what? Sinisira na lahat. Alam mo, sabi ko nga, wala namang epek kay Pangulong Duterte kahit sirain nila si Pangulong Duterte. Sabi nga niya, may edad na siya, which is true. Diba? Pero sila ang tinatarget. Si Inday ang tinatarget. Kayo ang kawawa. Kahit targeted lang ng targeted si Inday, kayang mag-survive yan. Nakakain ng maayos yan. Kayo, mga palangga, ito yung mga pasikat lang ng Bangag administrasyon na ito. Nagpapakita sila ng nagpa-power trip sila na eto kaya namin gawin sa dating presidente, even sa kasalukuyang vice president. Kaya huwag kayong luluko-luko, parang ganon. Huwag kayo, tumigil na kayo mag-criticize. Kasi kaya namin kayong gipitin, di ba? Yan ang ginagawa nila sa akin. Nagsasampa ng kaso, gamit ang pera ng bayan hanggang dito, pero nilalabanan ko yung mga buwakan ng inang ito. Kasi yung intensyon nila sa akin, first case na lang, para matakot ako, para tumigil ako sa kangangabels. Imagine mo, mahigit 1 taon na nung sinimulan nila. Ay, 1 taon na halos. O yeah, kasi nag-start sila magkaso-kaso January of 2024. So, imagine nyo kung natakot ako noon, edi wala nang bunganga ngayon, baka wala na kaming event. Natakot ako kay Lisa Tanas. Sabi ko nga sa inyo mga palangga, over my gorgeous alindog, hindi ako titigil hanggat meron dugo na nanalaytay sa sistema ko, hindi ako matatakot sa mga jutang ginimis na mga kawatan, na mga bangag, na manggugurgur. Sana kayo din ganon. Kayo mga brusko, mahiya kayo sa pamilya ninyo, maawa kayo, manindigan kayo at ipagtanggol nyo ang Pilipino, hindi ang bangag na si Marcos Jr. Dahil inuubos ang pera ninyo araw-araw mga palangga. Hindi nyo ba nakikita yan? Araw-araw ninanakaw ang pera ninyo. Ngayon magpa-party sila sa Thailand. Ang mga kasalan ng kanilang mga anak, birthday, ilan ang cake, ang lalaki, 'di ba? Ang mga giveaway, mga Gucci bags, 'di ba? Yung anak ni may nagsabi sa atin, 'di ba? Ng anak ni Altenco nag-birthday ay nagregalo ng Gucci bags. Tapos meron pang mga report na nakapangalan sa kaniyang private jet. Nakita nyo yan? O yan si Altenco, si Altenco, si ano pala? Si nagka-leche-leche na. Si Saldico. Ayan. Nakita nyo yan? So saan kayo pupulutin mga palangga? Saan kayo okay. Taga-Canada ako, kaya nag-resign si Trudeau, 75% na Canadian, 75% na Canadian, ay gusto mag-resign si Trudeau. Yun na nga, palangga. Saan kayo pupulutin, mga hitad? Watching from Ontario, sabi ni Lovely Mendoza. Yes, Amelia, sabi ko nga, hindi Altenco. Pasensya na. Minsan nag-ano tayo eh. Ano? Gorgorin ang unahin si Liza Tanas, susunod si Romualdez, sabi ni Bruno Xavier. Oh, the administration of Ngagba, Jahas, and Emperor Tamba is the very first mafia administration in the history of the Philippines. Sindikato, ika nga, sabi ni Vega War. Okay, Hapalanga, how are you? You're always there. Okay, sabi nga ng dealer, nasaan na ang flood control? Sabi ni Ayesha. Alright. Payato Love. Mafia, mga member ng mafia, sabi ni Mary Joy Crobes o Crobes. Party-party samantalang gutom ang Pilipino, sabi ni Andres Bonifacio. Yun na nga palangga, 25.9% ang mga Pilipinong gutom
Sila, nandoon ngayon sa Thailand, nagsisimula na nagpa-party, nagpupulburon, umiinom ng mamahaling alak, lumalamon ng masasarap na pagkain at your expense. Expense ninyo na mga Pilipino. So, kailan kayo kikilos mga hitad?